Naranasan mo na bang sa gitna ng walang katapusang gawain sa araw-araw, tila ba may mga hindi nakikitang laban kang kinakaharap sa bawat pagsikat ng araw? Gigising ka na may libu-libong iniisip, haharapin ang matinding pressure sa trabaho, ang pasanin ng mga pagdududa tungkol sa hinaharap, at sa kabila nito, kailangan mong manatiling matatag na para bang walang nangyayari. Ito ang katotohanan para sa marami, isang siklo na umuubos sa atin at nag-iiwan ng pakiramdam na mayroon pang higit, isang bagay na magbibigay daan sa atin na lampasan ang paulit-ulit na mga hamon na ito. At paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang kaisipan, isang tunay na pilosopiya ng buhay na hindi lamang kayang baguhin ang katotohanan ito, kundi gawin kang hindi matinag sa harap ng anumang pagsubok? Hindi natin pinag-uusapan ang isang mahiwagang kapangyarihan o isang magic formula, kundi isang paraan ng pag-iisip at pagkilos na hinubog sa mga larangan ng digmaan at sa kalaliman ng pagtuklas sa sarili. Ngayon, ating sisirin ang isipan ng isang tunay na dalubhasa sa paglampas sa mga pagsubok. Isang tao na ang mismong pag-iral ay hinahamon ang mga limitasyon ng ating itinuturing na posible. Si Miyamoto Musashi, ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo, hindi lamang bilang isang maalamat na mandirigma na nanalo sa mahigit 60 na duelo, kundi bilang isang taong natuklasan ang lihim sa paggapi sa pinakakakilakilabot at pinakamapanlinlang na kaaway sa lahat, ang sarili. Kung pinindot mo ang video na ito, hindi ito nagkataon lamang. Mayroong isang panloob na tinig na humihingi ng higit pa, isang uhaw na lampasan ang karaniwan, na basagin ang mga limitasyong ipinataw sa sarili at ang mga hadlang na inihaharap ng buhay. Naghahanap ka ng lakas ng isipan, ng bakal na disiplina, ng isang layunin na tumutugma sa iyong pagkatao. At iyan mismo ang malapit ng ihayag sa iyo. Si Miyamoto Musashi, para sa marami, ay maaring isang lumang pangalan lamang na wala sa agos ng kasaysayan ng Hapon, isang samurai mula sa malayong panahon. Ngunit, sa likod ng pangalang ito ay matatagpuan ang isa sa pinakadakilang halimbawa ng lakas ng isipan, ng hindi matinag na katatagan at ng disiplina sa sarili na nasaksihan ng mundo. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang isang kwento ng mga laban at tagumpay, kundi isang malalim na aral tungkol sa kapangyarihan ng isip at diwa. Ipinanganak sa Japan noong ika-17 siglo, sa isang panahong puno ng walang tigil na digmaan, kawalang tatag at patuloy na banta ng espada. Sinimulan ni Musashi ang kanyang landas bilang isang mandirigma noong bata pa lamang siya. Sa edad na 13, isang gawang mahirap paniwalaan, nakipaglaban siya sa kanyang unang tunay na duelo at nagwagi. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay naging isang epikong paglalakbay na mag-aangat sa kanya sa katayuan ng isang buhay na alamat, isang simbolo ng kahusayan at katapangan. Ngunit ang kadakilaan ni Musashi ay higit pa sa pagiging isang hindi magagaping samurai na kilala sa kanyang kahangahangang record na hindi kailanman natalo sa mahigit 60 na duelo. Siya sa kanyang kaibuturan ay isang estratehista na may hindi mapantayang lalim, isang pilosopo na ang karunungan ay nananatiling makabuluhan hanggang ngayon, at isang alagad ng sining na may pambihirang sensibilidad. Ang kanyang pinakamalalim na mga saloobin ay isinulat sa isang akdang naging napakahalaga, ang Aklat ng Limang Singsing. Dito, hindi lamang nagturo si Musashi ng mga pamamaraan sa pakikipaglaban gamit ang espada. Inihayag niya ang mga walang hanggang prinsipyo kung paano mamuhay ng may layunin, kalinawan,
at panloob na kapangyarihan na lumalampas sa larangan ng digmaan. Sa isang panahon kung saan ang tradisyon ang hindi mapag-aalinlangan ng gabay, naglakas loob si Musashi na sirain ang mga nakasanayan. Nilikha niya ang kanyang sariling estilo ng pakikipaglaban, ang maalamat na Niten Ichi Ryu na gumagamit ng 2 espada ng sabay-sabay, na nagpapatunay na ang tunay na kahusayan ay higit pa sa simpleng pagsunod. Siya ang naging huwaran ng mandirigma na nauunawaan na ang pinakamahalagang tagumpay ay unang nangyayari sa loob ng sarili bago ito maipakita sa labas ng mundo. Ngunit, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng kaisipang halimaw? Hindi natin pinag-uusapan ang walang habas na agresyon o walang kabuluhang kalupitan, kundi isang hindi matinag na lakas ng isipan. Isang lakas na hindi nagmumula sa pag-atake, kundi sa mahigpit na disiplina, ganap na pagtuon at ang napakahalagang kakayahang manatiling matatag at nakasentro kapag ang lahat sa paligid ay tila gumuho sa isang hindi mapigilang kaguluhan. Sa susunod na bahagi, ating tutuklasin ang mga unang prinsipyo na ginamit ni Musashi upang hubugin ang hindi matinag na kaisipang ito. Maghanda kang matuklasan kung paano niya ginawang panggatong ang sakit at naging estratehiya ang takot. Si Musashi ay kumakatawan sa kaisipang ito. Hindi siya umasa na magiging madali ang buhay. Sa halip, ginamit niya ang bawat paghihirap upang maging mas malakas. Ang pagkakaroon ng kaisipang halimaw ay ang pagtingin sa mga hamon na may mga matang nagtatanong, ano ang ipinunta nito rito upang ituro sa akin? Ito ay ang pagbabago ng sakit bilang panggatong, ng discomfort bilang paglago, at ng takot bilang estratehiya. Sa halip na iwasan ang pagdurusa, hinaharap mo ito ng buong tapang at presensya. Ang ganitong uri ng kaisipan ay bihira, ngunit posible. At kapag ito ay iyong nalinang, hindi mahalaga kung ikaw ay nasa isang meeting room, humaharap sa isang problema sa pamilya, o nakikipagdigma sa iyong sariling isipan. Nananatili kang kalmado, malinaw ang isip, at determinado. Dahil ang halimaw ay hindi yung sumisigaw, ito yung hindi umaatras. Hindi lamang mga tagumpay ang iniwan ni Miyamoto Musashi sa kanyang kasaysayan. Nag-iwan siya ng mga prinsipyo, mga ideya na, bagamat isinilang sa larangan ng digmaan, ay ganap na mailalapat sa modernong buhay. At dito tunay na itinatayo ang kaisipang halimaw kapag ginagawa mong pang-araw-araw na aksyon ang mga prinsipyong ito. Ang una ay direkta at makapangyarihan. Ang landas ay nasa pagsasanay. Para kay Musashi, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang pagbutihin ang sarili. Hindi lamang siya nagsasanay upang talunin ang isang kalaban, kundi upang patuloy na malampasan ang kanyang sarili. Nangangahulugan ito na kailangan mong tingnan ang iyong pang-araw-araw na gawain bilang isang larangan ng pagsasanay ngayon. Bawat maliit na gawain, bawat pag-uulit, bawat pagkakamaling itinatama, lahat ng ito ay bahagi ng landas. Kung nais mong maging mahusay sa isang bagay, hindi ka maaaring umasa sa motibasyon, kundi sa disiplina. Ang pang-araw-araw na pagsasanay ang pinakakongkretong paraan upang hubugin ang iyong hinaharap. Huwag maghintay na maging inspirado, magsimula ka. Sa pamamagitan ng pag-uulit, ikaw ay nagbabago. Ito ang unang pagbubunyag. Ang kahusayan ay hindi isang aksidente, ito ay isang gawi. Ang ikalawang prinsipyo ay mas banayad, ngunit parehong nagpapabago. Unawain ang pinsala at benepisyo sa lahat ng bagay. Hindi gumagawa ng isang hakbang si Musashi nang walang layunin. Ang bawat aksyon ay kinakalkula.
Alam niya na kahit ang isang tagumpay ay maaaring mapanganib at ang ilang pagkatalo ay maaaring magturo ng higit pa kaysa sa 1,000 tagumpay. Ito ang nagtuturo sa atin na kumilos ng may kamalayan. Bago magpasya, mag-isip, ito ba ay naglalapit sa akin o naglalayo sa aking nais? Ang pagpili bang ito ay nagpapalakas sa akin o sumasabotahe sa akin? Sa isang mundong puno ng mga panggulo, ang pag-alam kung ano ang dapat iwasan ay kasing halaga ng pag-alam kung ano ang dapat hanapin. Ang mamuhay ng may estratehiya ay mamuhay ng may kapangyarihan. Ito ang krisis na dapat harapin. Sa bawat sandali, pipiliin mo ba ang madaling daan o ang daan na nagpapalakas sa iyo? Ang mga prinsipyong ito, ang walang tigil na pagsasanay at ang may kamalayang pagpapasya ang nagiging pundasyon. Ngunit ang pag-unawa sa mga ito ay nagdudulot din ng isang krisis sa sarili. Handa ka bang isabuhay ang disiplinang ito? Handa ka bang talikuran ang mga madaliang kasiyahan para sa pangmatagalang lakas? Dito nagsisimula ang tunay na laban. Hindi laban sa isang kalaban na may espada, kundi laban sa sarili mong mga nakasanayan, sa iyong sariling pag-aalinlangan. Ang pag-unawa na ang disiplina at estratehiya ay nasa iyong mga kamay ay isang malaking hakbang. Ngunit upang maabot ang tunay na kasukdulan ng kaisipang halimaw, kailangan mong lumampas sa kung ano ang nakikita at nahahawakan. Kailangan mong pasukin ang isang larangan na halos espiritual, ngunit lubos na praktikal. Ito ang ikatlong prinsipyo at marahil ang pinakamalalim. Pansinin ang hindi nakikita. Hindi nananalo si Musashi dahil lamang sa lakas. Nananalo siya dahil sa kanyang kakayahang basahin ng kapaligiran, ang enerhiya, ang intensyon ng kalaban. Ito ay intuition, isang pagiging sensitibo na hinasa ng karanasan. Sa iyong pang-araw-araw na buhay, ito ay nangangahulugan ng pagiging naroroon o present. Nangangahulugan ito ng pag-unawa kung kailan nangangailangan ng katahimikan ang isang usapan sa halip na sagot, kung kailan nangangailangan ng paghinto ang isang landas at hindi ng bilis. Ito ay ang pagkatutong magbasa sa pagitan ng mga linya ng mundo, ng mga tao at ng iyong sarili. Ang tunay na mandirigma ay hindi lamang tumitingin, nakikita niya. Naririnig niya hindi lamang ang mga salita, kundi pati ang katahimikan. At sa wakas, ang isa sa pinakatampok na katangian ng kanyang filosofiya na siyang nagiging tunay na punto ng pagbabago, kakayahang umangkop. Sinasabi ni Musashi na ang iisang pamamaraan ay hindi nananalo sa lahat ng laban. Alam niya kung kailan dapat magbago ng postura, ng estilo, at maging ng ritmo. At ito marahil ang isa sa pinakamahalagang aral para sa ating panahon. Sa isang mundong patuloy na nagbabago, ang paglaban sa pagbabago ang pinakamabilis na daan patungo sa pagka-stuck. Kung may isang bagay na hindi gumagana, baguhin ito. Kung nabigo ang isang plano, muling idisenyo ito. Ang pagkakamali ay hindi sa pagbagsak, kundi sa pagpilit sa kung ano ang hindi na umuunlad. Dito nagaganap ang kasukdulan ng iyong pagbabago. Kapag pinagsama mo ang disiplina mula sa pagsasanay, ang karunungan mula sa may kamalayang pagpapasya, ang lalim mula sa iyong intuisyon, at ang kalayaan mula sa kakayahang umangkop, nagiging iba ka. Hindi ka na lamang isang taong sumusunod sa mga patakaran. Ikaw na ang gumagawa ng mga ito. Ikaw ay nagiging parang tubig, kayang maging kalmado, kayang maging malakas, at laging nakakahanap ng paraan upang sumulong. Ang mga prinsipyong ito, ang tuloy-tuloy na pagsasanay, may kamalayang pagpapasya,
malalim na presensya at estratehikong pag-angkop ay ang mga haligi ng kaisipang halimaw, at ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay kahit sino ay maaaring linangin ang mga ito, kabilang ka na. Ngayon na nauunawaan mo na ang mga prinsipyo, oras na upang dalhin ang kaisipang ito sa pinakamahihirap na larangan ng digmaan sa lahat, ang tunay na buhay. Dahil ang pagkakaroon ng kaisipang halimaw ay hindi lamang isang magandang kasabihan. Ito ay isang bagay na isinasabuhay sa bawat araw, sa bawat detalye. Isipin mo ang iyong trabaho, ang pressure, mga deadline, mga inaasahan, at marahil pati na ang mga kawalan ng katiyakan. Karamihan sa mga tao ay nagre-react ng padalos-dalos, nalulunod sa pagkabalisa o natitigilan sa harap ng hamon. Ngunit hindi nagre-react si Musashi. Tumutugon siya ng may estratehiya, ng may presensya, ng may kontrol. Ang paglalapat ng kaisipang ito sa iyong araw-araw ay ang pagiging mulat sa kung ano ang nasa ilalim ng iyong kontrol. Ito ay ang pagkilos ng may katumpakan at hindi dahil sa bugso ng damdamin. Ikaw ay nagiging isang tao na hindi madaling matinag dahil alam mo kung saan ka nakatayo. Ngayon, isipin mo ang iyong mga relasyon. Ilang beses ka nang pumasok sa mga hidwaan dahil sa hindi marunong makinig, sa hindi pagpansin sa tamang sandali para umurong o magsalita ng may karunungan. Binabasa ni Musashi ang mga kilos ng kanyang kalaban bago pa man ito sumugod. Magagawa mo rin yon sa emosyonal na paraan, sa pamamagitan ng pagpansin sa mga senyales, sa pakikinig ng may atensyon, at sa pag-iwas sa mga hindi kinakailangang digmaan. Ito rin ay pagiging isang mandirigma, at ang pinakamahalaga, ilapat mo ito sa iyong personal na pag-unlad. Alam mo ba yung takot na pumipigil sa iyong magsimula ng bago? Yung pakiramdam na hindi ka pa handa. Hindi naghintay si Musashi na maging handa. Nagsasanay siya habang lumalaban. Bawat pagkakamali ay isang aral. Bawat paghihirap, isang pagkakataon upang umunlad. Binabago ng kaisipang halimaw ang bawat mahirap na sandali bilang isang larangan ng pagsasanay. Walang pagkatalo para sa sinumang nagpasyang matuto mula sa lahat ng bagay. Hindi ka pagbibigyan ng buhay, ngunit maaari kang magpasya na harapin ito ng may tapang, estratehiya at layunin. Iyan ang pagkakaiba ng mga nabubuhay lamang sa mga nagiging hindi magigiba. Kung nais mong isabuhay ang kaisipang halimaw, kailangan mo ng isang pang-araw-araw na ritual. Simple, ngunit makapangyarihan. Isang bagay na nagpapatalas sa iyong isipan araw-araw, tulad ng pagpapatalas ni Musashi sa kanyang espada. Sa iyong pagising, itakda mo ang iyong intensyon. Anong laban ang gusto mong mapagtagumpayan ngayon? Maaring ito ay ang pagpapaliban, ang takot, o ang pagod. Pagkatapos, pumili ng isang aksyon na sumisimbolo sa pangakong ito, isang ehersisyo, isang pagbabasa, isang mahirap na pag-uusap na matagal mo nang ipinagpapaliban. Gawin mo ito ng may buong presensya. Sa pagtatapos ng araw, suriin mo kung ano ang iyong natutunan at kung saan ka maaaring maging mas mahusay. Ito ay hindi lamang isang rutina. Ito ay isang sagradong gawain ng disiplina. Ang isang mandirigma ay hindi nabubuhay ng automatiko. Nabubuhay siya nang may layunin sa bawat detalye. At ang maliit na ritual na ito na inuulit araw-araw ay humuhubog ng isang bagay na hindi masisira sa loob mo. Tandaan, hindi mo kailangang manirahan sa pyudal na Japan para maging isang mandirigma. Ang tunay na labanan ay nangyayari sa loob mo araw-araw. Ipinakikita sa atin ni Musashi na ang tunay na lakas ay nagmumula sa disiplina, estratehiya at tapang na harapin ang ating sariling mga takot. Sa pag-ampon sa kaisipang halimaw na ito,
sinisimulan mong hubugin ang isang buhay na may layunin at pagbabago. Kung ang nilalamang ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell, at iwan ang iyong komento sa ibaba.